Lidiudiu ang pangalan ko. Ako si Lidiudiu, marunong sa lahat ng bagay. Sandali lang. Ano ang balak mo? Gusto mong makita kung paano ako susuntukin ng ginoong ito. Kung magbibigay kayo, ilagay sa mangkok sa kaliwa. Gusto ninyong makita kung paano ako umiwas sa suntok sa kung ano-anong paraan. Kung magbibigay kayo, ilagay sa mangkok sa kanan. Kapag malaki ang bigay, may dagdag na palabas. Humihingi talaga ako ng paumanhin. Kagagaling lang ng isang mensahero mula sa tanggapan ng pamahalaan. Ang grupong inupahan ninyo ay hinarang at dinukot ng mga tulisan sa labas ng lungsod. Mukhang hindi matutuloy ang palabas natin ngayong araw. Parami ng parami ang mga tulisan sa labas ng lungsod. Lalo namang nagiging magulo ang buong daigdig. Mga halang ang kaluluwa, pati mga artista ay hindi pinapalampas. Talagang nakakagalit sila. Kaya kong itanghal ang kahit anong palabas. Mas mabuti pang sa akin ninyo ipakita ang pilak na iyan. Ikaw na batang salot na may kilay na pataas pababa. Talaga lang ha. Ang hinihingi ko lang ay 30% ng bayad sa grupong inupahan ninyo. Ako na mismo ang aawit gamit ang natitirang 70%. Ako na rin ang tutugtog ng biolin. Maaari pa rin kayong pumili ng awitin. Ano man ang piliin ninyo, iyon ang awitin ko. Kaarawan ni Ginoong Liu. Kailangan namang maging masaya at maingay ang pagdiriwang, hindi ba? Mukhang baliw na baliw sa pera ang batang ito. Sa tingin ko, manloloko siya. Baka may mga kasabot pa siya. Kung ako ang tatanungin, paalisin na siya. Ang dakilang Panginoon ng Sambahayan Liu. Mas mabuti pang magpamudmud siya ng baryang tanso sa lahat. Siguradong matutuwa ang lahat. Ay! Ikaw pala ang baliw na baliw sa pera. Gusto mo bang suntukin kita? Kapag aalis ka mamaya, isama mo ako. Saan ka man pumunta, susunod ako. Tinatangka mo pa rin ba akong lokohin? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Bakit ang laki ng galit mo? Baka kung kailan, sumabog na ang ulo mo. Napakahusay kong tumugtog ng plautang pangseremonya. Iyong tipong kahit sino ang makarinig, mapapahiga agad. Kaya kitang ihatid. Bibigyan kita ng kalahating presyo. Samantalahin ko na ang pagkakataon para magsalita pa ng kaunti. Mga minamahal kong kababayan. Kung may kasalan, libing, o anumang seremonya sa inyong tahanan, hanapin ninyo ako. Sa mga libing, tumutugtog ako ng mga instrumentong pangluksa. Maaari ko ring gumanap bilang anak na nagluluksa at umiyak para sa inyo. Sa mga kasalan naman, tutugtog ako ng tambol at gong. Magwiwisik ako ng mga bulaklak at magbabasbas ng alak. Unang palabas, 10% bawas. Ikalawang palabas, kalahating presyo. Lidiudiu ang pangalan ko. Lidiudiu ang pangalan ko. Ako si Lidiudiu, marunong sa lahat ng bagay. Sandali lang. Ano ang balak mo? Gusto mong makita kung paano ako susuntukin ng ginoong ito. Kung magbibigay kayo, ilagay sa mangkok sa kaliwa. Gusto ninyong makita kung paano ako umiwas sa suntok sa kung ano-anong paraan. Kung magbibigay kayo, ilagay sa mangkok sa kanan. Kapag malaki ang bigay, may dagdag na palabas. Kung hindi ka mananapak, wag mo akong pigilang kumita. Ang disenteng palabas, hindi kailangang bayaran. Pero ang malaswang palabas, hindi ko itatanghal kung walang bayad. Kapag mas malaki ang bayad, lalo kong ipapakita kung gaano ako kawalang hiya. Ang kalungkutan ng isang batang halos 15 taong gulang. Ako lamang ang nakaalam. Kahit sabihin ko, walang maniniwala. Kaya huwag na lang. Lidiudiu. Huminga ka ng malalim. Magtiis ka pa ng kaunti. Kaunti na lang, sapat na ang maiipon ko para mabilhan ng bahay si Sifu. Ang kabangyaman ng pamahalaan. Mas malinis pa kaysa mukha ko. Anong klaseng panahon ito? Guro. Sobra na ito. Hindi natin kayang ilibing lahat. Hindi kailangang ilibing silang lahat. Guro. Hindi kailangang ilibing silang lahat. Hindi ba hindi iyon makatarungan? Kung ganoon, mas mabuting huwag na lang ilibing ang kahit isa. Tanga. Gawin mo ng buong lakas ang sa tingin mong dapat gawin. Saka lamang malinis ang iyong budhi. Kung mamamatay ka sa pagtalima sa kabutihan, kasamaan pa rin ang kalalabasan. Heto, para sa iyo. Guro, saan mo nakuha ang pagkain? Noong isang araw, humingi ako ng pagkain sa isang pamilya. Sinabi kong 4 na tinapay ang kailangan natin. 2 bawat isa. Kasinlaki lamang ng palad ang mga tinapay. Naubos mo agad sa isang kainan. Pero ang totoo, 5 ang hiningi ko. Palihim kong itinago ang isa. Pati ako niloko mo. Guro, ang bahagi mo ay napakaliit. Hahaha, matagal ko nang kinakain ang aking. Tinawag lang kita nang malapit na akong mabuso. Niloko mo na naman ako. Pupunta muna ako sa labas para maginhawahan. Napakaraming bangkay sa labas. Bakit hindi mo na lang ilibing silang lahat? Evie, nagpapanggap ka lang. Marahil isa siyang taong uhaw sa pagkilala. Basta makabili ng ilan, makalalabas na siya para magpasikat. Hindi man lang natatakot sa kaparusahan ng langit. Sayang naman. Tunay ngang sayang.
Ano ang sayang? Sayang at kayong apat ay sabay na nagtungo sa dakilang Chu upang kumuha ng pagsusulit. Sa huli, 6 lamang ang makapapasa. Guro, hindi pa sapat ang aking pagsasanay. Pero baka mali ang basa mo. Hindi ako nagkamali ng basa. Tunay na iisa lamang ang makapapasa. Ikaw ay isang mandarambong na nagkukunwaring banal. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Ako si Changmi, ang matandang Daoista. Nagmamasid ako sa kapalaran ng mga tao. Hindi pa ako kailanman nagkamali. Ikaw pala ang dakilang Changmi na tanyag sa pagtukoy ng haba ng buhay. Patawad sa aking kawalang galang kanina. Dakilang guro. Sinasabi mong sa aming apat, isa lamang ang makapapasa. Magkakapantay ang talas ng inyong kapalaran sa pag-aaral. Ngunit nagkataon pang nagsiksikan kayo sa iisang pagsusulit at iisang lugar. Nagsasalungatan ang inyong mga kapalaran. Tiyak na 3 sa inyo ang mapipigilan. Kung nais ninyong sabay-sabay na mailista, kailangan ninyong gumamit ng magkakaibang kapalaran sa pagsagot. Sa gayon, maiiwasan ang banggaan ng inyong kapalaran. Hinihiling namin ang iyong patnubay. Ang pagbubunyag ng lihim ng langit ay makababawas sa haba ng iyong buhay. Kung hindi ko nakikita ang hirap ng inyong 10 taong pag-aaral, hindi ko kayo tatanggapin sa halagang 5 salaping pilak para sa tig-isang agimat ng pagbabago ng kapalaran. Nakikipagtawaran ka pa. Sige, subukan mong tumawad. Malambot ang puso ng aking guro. Kapag nakatawad kayo, papayag siya. Hindi ba pwedeng bawasan pa ng kaunti? Sige na, tama na. Ang pagtulong sa iba ay pagtulong din sa sarili. Kung ganoon, 1 salaping pilak bawat isa. Pambayad lamang sa insenso ang tatanggapin ko. Hindi ako humahawak ng salaping marumi. Iabot mo na lamang sa aking alagad. Una, isulat ang kabuhayan ng bayan at humiram ng kapalaran ng kahoy. Ikalawa, isulat ang pamamahala at humiram ng kapalaran ng bakal. Ikatlo, isulat ang pagtatanggol sa hangganan at humiram ng kapalaran ng apoy. Ikaapat, isulat ang pagsasaka at pag-aalaga ng mga uod na gumagawa ng seda at humiram ng kapalaran ng lupa. Kapag gumigiling ng tinta, dapat walang ibang laman ang isip. Sa pagsayad ng panulat, kusang lumilitaw ang hiwaga. Guro, talagang makapapasa silang lahat dahil sa agimat na ito. Agimat ito para sa kapanatagan ng isip. Ang tunay na halaga ay ang lihim ng pagsagot na isinulat ko sa likod nito. Sa ganyang pag-iisip nila, kailangan lang silang bigyan ng kaunting kumpiyansa. Pagdating sa eksaminasyon, mangangamba sila ng todo. Kung gayon, kulang pa iyon. Dapat ay 2 liang. Ang kinikita natin ay kaunting bayad sa paggabay. Hindi ito salaping pambili ng buhay. Lidiu-diu. Tandaan mo, sa pakikitungo sa kapwa, mag-iwan ka ng puwang. Ang lahat ng bagay ay dapat may hangganan. May mali sa takbo ng mundong ito. Sa panahon ng kapayapaan, naglilinang ng sarili ang isang tao ng daan. Sa magulong panahon lamang siya lumalabas upang iligtas ang mga tao. Halos mamatay na kayo sa gutom. Paano pa ninyo maililigtas ang mga tao? Kunin mo na at kumain. Kapag busog ka na, bumalik ka sa bulwagan. May sakit na ang mundong ito. Hindi ninyo ito kayang gamutin. Mas mabuti pang bumigkas kayo ng ilang kabanata ng mga kasulatan. Ipagdasal ninyo ang dakilang Chu. Ipagdasal ang dakilang Chu. At ipagdasal din ang aking amo. Maaari ko bang malaman ang pangalan at katungkulan ng Ginoo? Pagbalik ko, ipapakiusap kong magsindi ng lamparang walang hanggan para sa inyo. Hindi na kailangan. Huwag na ang lamparang walang hanggan. Ang larangan ng digmaan ay pabago-bago, buhay at kamatayan ay kapalaran. Kung gusto mong magpaayos nito, kung gayon, magsindi ka na lang ng isa para sa aking mga tauhan. Lojing ang pangalan ko. Ako si Lojeng, tenyente sa ilalim ni General Lo ng Yuzhao. Ipagdasal ninyo ang aking mga kabalyerong bakal ng Yuzhao at Yanyon upang malipol ang mga tulisan. Maaari ba akong magtanong? Matandang pantas, maaari mo ba akong hulaan? Hindi ako naniniwala sa mga multo at Diyos. Kung gayon, bakit pa magpapahula? Masama namang basta maningil na lang agad ng bayad. Hahaha, isa pala siyang sakim na tulisan. Akala ko isa kang malalim at dakilang pantas. Gusto mo ng pera? Hindi ako nagdadala ng pera kapag umaalis ng bahay. Ang tapang naman. Sino siya? Si Lojing, ang batang general na tinaguri ang walang katapat sa hilagang lupain. Hindi maganda ang anyo ng mukha mo. Maalab ang iyong aura. Tiyak na may darating na kapahamakan at pagdanak ng dugo. Kumuha ka ng tuyong tinapay at kumain. Naiinggit ka ba sa kanya? Naiinggit ako. Huwag kang mainggit. Kapag nakaipon na ng sapat na pera siguro, pupunta siya sa Jiuzhou at bibilhan ka ng bagong buhay. Bibilhan ako ng buhay. Ikaw ay hinukay ko mula sa bunto ng mga bangkay noong epidemya sa Fangsheng, 10 taon na ang nakalipas. Kaya pinangalanan kitang Diu-Diu. Mura ang buhay, mahaba ang buhay. Kapag nakarating na tayo sa Jiuzhou, hihilingin ni Guro sa isang mataas na opisyal na baguhin ang iyong pinagmulan. Pagkatapos, bibigyan kita ng mas marangal na pangalan. Lichay. Ang Chai na kayang yanigin ang hangin at ulap. Pero tiyan ko, balat at buto lang sa gutom. Wala nga akong lakas para yanigin ang kahit ano. Kaya ko pa rin yanigin ang hangin at ulap. Ha ha ha. Munting paslit. Basta makapasok ka sa akademya ng She. At maging mag-aaral ni dakilang Scholar Gao Shewei. Magkakaroon ka ng marangal na kinabukasan at disenteng katungkulan. Halika na. Habang naiinggit. Habang kumakain.
Ha ha ha. Manghingi kayo ng limos sa ibang bahay. Wala rito ang nangangailangan ng tulong ninyo. Pakiusap, ipagbigay alam ninyo ito kay Ginoong Zhu. Ang dati kong kaibigan na si Changmei ay humihiling ng pakikipagkita. 2 taon nang nagbitiw sa tungkulin ang Ginoo. Noon, araw-araw ay may mga kamag-anak na dukha na nakikitang kumain. Huli ka na. At kailangan ko pang magpaalam. May mahalaga akong lakarin. Hindi ako nakikitang kumain. Kapag nagtagumpay na ang binatang ito balang araw, hindi ko hahayaang muli pang magpakumbaba ang aking sifu sa kahit kanino. Kuya, nagbitiw na ako sa tungkulin. 50 tao lamang ang tinatanggap ng akademya ng She bawat taon. Lahat ay mula sa tanyag at mararangal na angkan. Ikaw na estudyante. Hindi kita matutulungan. Sa mga nakaraang taon, hindi ko nakalimutan ang binanggit mo noon. Ang paborito mong sulat ni Ginoong Songming. Ito ang tunay na bakas na 9 na taon kong hinanap. Ang sulat na umaakyat sa tore ng palasyo. Ang tunay na sulat ni Ginoong Songming. Totoo ba o huwad? Araw-araw akong nakatambay sa lupa para kopyahin ang sulat na ito. Ano ang espesyal dito? Anong kakaiba roon? Ihanda agad ang pinakamasasarap na putahe para kay kuya. Tiyak na nabigla siya. Sifu, tiyak na nilustay ng taong iyon ang pera mo. Tingnan mo ang mga mata at kilay niya. Huwag mong isipin na masama ang lahat ng tao. Ginoong Gao. Natagpuan ng estudyante ang tunay na sulat na umaakyat sa tore ng palasyo ni Ginoong Songming. Tunay nga. May isa akong estudyante. Isang batang pamangkin. Nais niyang makapasok sa akademya. Madali lang iyan. Dalhin mo siya rito bukas at titingnan ko. Sakto, bukas ay darating din ang ilang kabataan mula sa mararangal na angkan. Titingnan ko silang lahat. Pipiliin ang pinakamagagaling. Maraming salamat, Ginoo. Kung gayon ang sulat na ito. Napakahalaga ng bagay na ito. Paano ko mangangahas na tanggapin ito? Itatago ko muna ito sa silid-aklatan at pag-aaralan ng mabuti ng ilang araw. Pagkaraan, ipapadala ko ito pabalik sa iyo. May tao ba riyan? Maghanda kayo ng pinakamasarap na alak at putahe. Matagal na kaming hindi nakikita ni Kuya Huili. Ngayong gabi, marami kaming pag-usapan. Masinsinan talaga. Ha ha ha. Maya-maya ay makikita na natin ang tanyag na si Ginoong Gao. Huwag na huwag kang magiging bastos. Huwag kang pasaway. Sifu, ayaw na ba talaga ninyo sa akin? Huwag. Bihira tayong magkaroon ng pagkakataong maipadala ka sa labas. Kung ganoon, aalis ka ba sa Jiazhou, Sifu? Hindi rin ako aalis. May isang templo ng Guwei sa Jiazhou. Matagal ko ng kaibigan ang pinuno nito. Kapag naihatid na kita sa akademya, magpaparehistro ako sa templo. Ikaw, mamumuhay ako ng payapa. Sifu, tingnan ninyo. Kailangan mo pa rin ako sa araw-araw para alagaan ka. Magpakulo ng tubig, maghugas ng paa at iba pa. Hindi ka masasanay kapag wala ako. Sa templo, may magpapakulo ng tubig para sa akin. Mataas ang aking katayuan. Maaari kitang tulungang manghula ng kapalaran. Tingnan mo, ang husay nating magtulungan noon. Parang iisang hinabing tela. Hindi pang habang buhay ang panlilinlang. Hindi na ako muling manlilinlang. Huwag ka na ring manlinlang ng iba. Oh. Sifu. Ako. Hindi ka ba pwedeng magkaroon ng kaunting ambisyon? Kapag natuto ka na, balang araw may mararating siya. Hindi ba pwedeng ako na lang ang buhayin niya? Pagkatapos mong magtapos sa akademya ng She, talagang magiging maganda ang iyong kinabukasan. Siyempre naman. Si Ginoong Gao ay kinikilalang dakilang iskolar sa buong dakilang Chu. Pawang mahuhusay na tao ang mga estudyanteng naturuan niya. Si Ginoong Zeng, dating gobernador ng Jiazhou, ay naging estudyante ni Ginoong Gao. Hindi ko hinihiling na maging gobernador ka ng Jiazhou. Sapat nang magkaroon ka ng marangal na katayuan. Nais ng iyong guro na maging isang tunay na marangal na tao ka. CJ, maging isang tunay na marangal na tao. Tandaan mo iyan mamaya. Huwag kang mangiming humarap sa kanila. Ang 3 kasama mong dumating gayon ay mga apo ng pinuno ng tanggapan ng tubig ng pamahalaang Jiazhou. Ang apelyido ay Son. Ang isa naman ay anak ng mahistrado ng pamahalaang Jiazhou. Ang apelyido ay Liu. At ang isa ay apo ng Ginoong Si, ang pribadong tagapamahala ng tanggapan ng tubig ng pamahalaang Jiazhou. Ang apelyido ay Zhang. Silang 3 ay
Tama na. Ginagawa mo naman ang buong makakaya mo. Ano ba ang itinuro sa iyo ng iyong guro? Pagbabasa at pagsusulat. Mga prinsipyo ng yin at yang at panggagamot. Pagbasa ng mga bituin at pagsusuri ng anyo. Pagkilala at pangangalap ng mga halamang gamot. Sige na, sige na. Huwag ka nang magsalita. Sayang ang magandang sanaysay tungkol sa pag-akyat sa tor. Itinuro rin niya ang panggagamot. Pati ako pungtura. Napakahusay ng aking guro. Kung may katayuan lamang ang aking guro na tulad ni Gao Xiaowei. Kailangan pa ba niyang makiusap sa iba? Hindi naman nangangahulugang mas mababa ang aking guro kay Gao Xiaowei. Hindi lang niya hawak ang kanyang pinagmulan. Sa akin ka ba talaga nagsasalita? Alam mo ba kung sino ka? Kung hindi dahil sa tulong ng iyong guro sa akin noon, hindi ko ibababa ang aking dangal. Para lang makiusap para sa iyo. Kung hindi ka nasisiyahan, maaari kang tumalikod at umalis. O kaya, manahimik ka, balang araw. Kapag nagtagumpay ako sa mundong ito, sisiguraduhin kong makakahinga ng maluwag at maipagmamalaki ako ng aking guro. Unang tanong, kung maglalakbay kayong mag-isa, at makasaksi ng kawalang katarungan sa daan, dapat ba kayong makialam o hindi? Kapag may nakitang kawalang katarungan, syempre dapat makialam. Bilang mga taong may kakayahan, kung hindi kayo mangahas na labanan ang kawalang katarungan, paano kayo magkakaroon ng tapang na humarap sa labanan at pumatay ng mga kaaway? Iyan ay tapang ng isang hangal. Kapag may nakitang kawalang katarungan, syempre dapat makialam. Ngunit hindi dapat kumilos ng padalos-dalos. Suriin muna ng mabuti ang sitwasyon at alamin ang sanhi. Saka magpasya kung dapat ba kayong makialam o hindi. Gamitin ninyo ang inyong isip. Bata pa ako. Dapat akong umuwi at magsabi sa aking pamilya. O kaya ay magsumbong sa mga otoridad. Kung hindi kaya, wag nang makialam. Ikalawang tanong. Kung bibigyan ko ngayon ang bawat isa sa inyo ng 1,000 na pilak, ngunit ipabibili ko sa inyo ang isang bagay na nagkakahalaga ng 5,000. Bibili ba kayo? Ang bagay na nais bilhin ng guro. Hindi na kailangang ilabas ng guro ang sariling pera. Kailangan ko munang umuwi at magtanong sa mga magulang ko. Kung maaari pa nila akong bigyan ng kaunting pilak. Huwag ng 5,000. Kahit 10,000 pa, bibilhin ko. Kung ganyan po kayong klase ng guro, bakit pa ako pumasok sa akademya? Ikatlong tanong. Sa palagay ninyo, mas mahalaga ba ang pag-aaral o ang pagsasanay sa pakikipaglaban? Mahalaga ang pag-aaral. Ang pagsasanay sa pakikipaglaban. Lesiu, pinamamahalaan ng dakilang Chu ang bayan sa pamamagitan ng karunungan. Ang pinakamataas na ranggo ng mga opisyal na sibilyan ay unang antas. Samantalang ang pinakamataas na ranggo ng mga general ay 2 antas lamang. Talagang hangal ang batang ito. Kung nais mong magsanay sa pakikipaglaban, bakit ka pa pumunta sa akademya? Ipinapunta ako rito ng ko. Bakit mo nasabing mahalaga ang pagsasanay sa pakikipaglaban? Para sa 3 sa kanila, mahalaga ang pag-aaral. Dahil hindi nila kailangang matutong lumaban. Kapag naglalakbay sila, may mga taong nagpoprotekta sa kanila. Ngunit iba ako. Kung hindi ako matutong lumaban, hindi ko mapoprotektahan ang ko. Matanda na ang ko. 10 taon pa lamang ang nakalipas, kaya pa niya akong pasanin habang naglalakad. Ngayon, kailangan na niyang umalalay sa tungkod para makalakad. Ang pag-aaral ng mga aklat. Napakadali niyan. Mas mahirap ng kaunti ang pagsasanay sa pakikipaglaban. Madali lang magbasa ng aklat. Binata, huwag kang maging mapagmataas. Lahat ng aklat na mahahanap ng ko para sa akin ay madali. Kaya buong tiyaga niya akong ipinadala rito sa akademya upang mag-aral. Dapat ay mas mahihirap ang mga aklat dito sa akademya. Maaaring magkaroon ng paninindigan ang kabataan. Ngunit huwag maging mayabang. Dapat mong malaman, sa bundok ng mga aklat, ang sipag ang siyang daan. Wala akong pakialam sa dilim o liwanag, sa araw, buwan o mga bituin. Bagaman hindi magkatugma ang mga salitang ito. Taglay nila ang yabang ng taong ayaw magpatalo. Nagbabasa tayo upang maghanap ng kaalaman. Upang makilala ang tama at mali. At sa pagtatanong at pagsagot, malaman ang tama at mali. Ito ang 3 pangunahing aralin sa akademya. May mga gurong nagtuturo sa inyo kung paano magbasa. Pinagdedebatehan naman ninyo ang mga aralin. At ako ang upo sa klase upang pakinggan ang inyong mga tanong. Ano ang susi sa pagbabasa? Pag-iisip. Ano naman ang susi sa debate? Ang pagiging palaban. Ano iyon? Iyong ugaling mahilig kumontra. Sa nayon namin, tinatawag na hangal na palaban ang ganitong tao. Kahit ano ang sabihin mo, sasalungat siya. Ang pagsalungat ay isang uri ng paninindigan. Kung gayon, ang debate ay pagpupumilit kahit tama o mali. At patuloy na pakikipagtalo. Kahit ikagalit nila, ang mahalaga ay ikaw ang huling nakangiti. Ang susi sa debate ay talas ng isip. Pangunahing layunin ng akademya ang pag-aaral. At pandagdag lamang ang pagpapalakas ng katawan. Kayong 4, nakapagsanay na ba sa pakikipaglaban? Kung may natutuhan kayong mga kasanayan sa pakikipaglaban, maaari ninyo itong ipakita sa labas. Maaari rin kayong magsagupaan. Hoy, maliit na bata. Kung sa tingin mo ay hindi mo ako kayang talunin, maaari kitang pagbigyan ng isang kamay.
O magtakda ka ng kahit anong kondisyon. Talaga, kahit anong kondisyon. Kung gayon, huwag kang iiyak. Naghahanap ka ba ng pambubugbog? Tingnan natin kung iiyak ka kapag napalo ka. Tingnan natin kung iiyak ka kapag napalo ka. Ayos lang, ayos lang. Walang problema, walang problema. Ayos lang kahit hindi maganda ang resulta ng pagsusulit. Ang mahalaga, sinubukan natin. Pero nasayang ang perang pinaghirapan at inipon ng ko. Ayos lang iyon basta hindi mo naman sinadyang matalo. Alam kong ayaw mo akong biguin. Pero hindi rin pwedeng sinasadya mong matalo. Hehe, wala naman ako. Sa tingin ko, maayos naman ang sagot ko. At bukod doon, nanalo pa ako sa suntukan. Iyong malaking lalaki. Pinagsasapak niya ang mukha ko ng sunod-sunod. Pero ako ang nanalo. Hindi naman ako nasaktan. Medyo masakit lang ang kamao ko. At saka, umiyak siya. Dapat mong maunawaan kung bakit iyon ginawa ng guro. Pero dahil sa katigasan ng ulo mo, pinutol mo ang landas na dapat sana niyang ihanda para sa iyo. Aba, kalimutan na natin. Kumain tayo ng masarap. Sapat na ang tig-isang mangkok ng nilagang karne. Pagkatapos nating kumain, kailangan nating mag-isip kung paano kikita ng pera. Ulol na alagad. Nariyan ang maluwang na daan pero ayaw mong tahakin. Pinipilit mo pang sumunod sa akin sa makipot na eskinita. Diu-diu. Sasama ka sa akin sa bahay ni Ginoong Zhu. Kahit hindi ka nakapasok sa akademya, dapat pa rin tayong magpasalamat sa kanila. Kailangan pa rin nating magpasalamat. Iyan ang wastong asal. Mahirap lamang tayo. Pero hindi natin hahayaang sabihin ng iba na wala tayong modo. Talagang sinuwerte tayo. Kahapon, nagpadala ng tao ang akademya ng She. Sinabi nilang makakapasok si Lichai sa akademya ngayon. Nagpa siya si Ginoong Gao na tanggapin si Lichai. Masaya ako, hahaha. Huwag kang mag-alala. Hindi aalis ang guro. Tuwing ika-10 araw, bakasyon ang akademya. Pumunta ka sa templo ng Guwei at hanapin mo ako. Malaki ka na. Hindi na kita pwedeng kargahin ng ganito. Galingan mo at ipagmalaki kita. Huwag mong ipahiya ang guro. Napagkasunduan na. Kahit nangako akong papapasukin ang batang iyon sa akademya upang mag-aral. Hindi ka maaaring basta-basta na lamang pumunta sa kanya para mag-aral ng sining ng pakikipaglaban. Ikaw ang apo kong babae. Hindi maaari kapag may nakakita. Alam ko na, alam ko na. Talagang kahanga-hanga ang galing sa pakikipaglaban ng batang iyon. Malinaw namang siya ang nananakit. Pero sa bawat galaw niya, parang ang kalaban mismo ang sumusubsob ang mukha sa kamao niya. Tama. Wala ba siyang pambili ng uniforme? Ang dumi-dumi niya. Hindi ko gusto iyan. Bihisan na lang natin siya ng isang uniforme. Una sa lahat, hindi natin dapat hayaan siyang isipin na karapat-dapat siya roon. 3 uniforme ay umaabot sa 2 tael na pilak. Malaking halaga iyan para sa isang karaniwang pamilya, hindi ba? Ikalawa, hindi natin siya dapat hayaang isipin na lahat ng kailangan niya ay maaaring sagutin ng ibang tao. Baka masanay siyang laging nakaabot ang kamay para humingi. Hindi natin dapat hayaan siyang isipin na limos iyon. Mahirap ang pinagmulan niya. Pagtrabahuhin na lang siyang maglinis ng mga silid-aralan. Hindi ba siya mamaliitin ng iba? Tingnan natin kung ano ang iisipin niya tungkol doon. Ito ang ibinigay sa akin ng guro mo noong nakaraan. Ang natira matapos bayaran ang matrikula. May kabuang 3 tael na pilak dito. 2 tael na pilak ang kailangan para sa uniforme. 1 tael na pilak naman para sa mga aklat. May pagkain at matutuluyan naman sa akademya. Maraming salamat, Ginoong Zhu. Ituturing kong hiniram ko sa iyo ang pilak na ito. Babayaran kita kapag kumita na ako. Saan naman magkakaroon ng sobrang pilak ang guro ko? Sige, ikaw na ang bahala sa sarili mo. Unawain mo ang lahat ng paghihirap ng iyong guro para sa iyo. Ako si Yan Kingzi. Ako ang guro ninyo sa karagdagang pag-aaral. Nahuli kayong nakapasok sa akademya. Ako ang mangangasiwa sa pagtuturo sa inyo para makahabol kayo sa mga aralin ng klase. Kung maipapasa ninyo ang pagsusulit ko sa loob ng 1 buwan, makababalik kayo sa karaniwang klase. Kung hindi ninyo ito maipapasa, kailangan ninyong umalis sa akademya. Isa akong unang ranggong guro ng akademya. Kung sa loob ng 1 buwan, ay hindi ko kayo mapahahabol sa mga aralin. Hindi iyon magiging problema ko, kundi dahil kulang kayo sa pagsisikap. Hindi ko makalinga ang akademya sa mga walang silbi. Sino si Lichai? Ginoo. Ako po. Ako po ang inatasan ninyong maglinis ng silid-aralan. Mag-isa kong araw-araw. Bakit? Ang mga nahuling iskolar
ay kailangang unang pagdusahan ang mga gawaing pampubliko, hanggang maipasa nila ang unang buwan ng pagsusulit. Paano naman sila? Ang mga ama at kuya ng tatlong iyon ay pawang nagbigay ng tulong pinansyal sa akademya. Kaya, kung walang donasyon, kailangan mong magpakitang gilas. Nais ng iyong guro na maging marangal kang tao. May iba ka pa bang tanong? Wala na. Makatuwiran iyan. Pero maaari pa itong gawing mas makatuwiran. Maglinis ka ng 2 ulit bawat araw. Ituring mo na lang itong pambayad sa damit at mga aklat ng akademya. 2 ulit bawat araw. Sa bilis mo, baka doble ang ibayad mo bago ka pa makabayad. Mas makatuwiran nga ang sinabi ninyo, Ginoo. Ano naman kung marunong kang lumaban? Hindi ka man lang makapaglabas ng ilang pilak. Tawagin mo akong guro. Bibigyan kita ng 3 liang na pilak. Ginoong Zew. Inatasan ako ng akademya na maglinis ng silid-aralan bilang pambayad sa utang. Ayos iyan. Hindi ko nakakailanganin ang pilak na ito. Kaya ibinabalik ko ito sa iyo. May pagkain at tirahan ka na. Kaya ko rin kumita ng sarili kong pera. Salamat po, Ginoong Zew. Patawad po, Ginoong Zew. Dahil noong una, inakala kong hindi kayo mabuting tao. Anak, saan ka nakakita ng napakaraming taong purong mabuti o purong masama? Ang karaniwang tao ay laging nag-aalinlangan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Ginoong Zew, sa ano sinusukat ang halaga ng isang tao? Sa pilak ba? Gamit tayo ng payak na halimbawa. Mayroon kang 3 layang na pilak. May nanghiram ng 1 layang. Ayaw mong magpahiram. Kung gayon, ang halaga ng taong iyon ay hindi man lang umabot sa 1 liang. May nanghiram ng 1 layang. Binigyan mo siya ng 2 liang. Mahalaga sa iyo ang taong iyon. May nanghiram ng 1 layang. Ibinigay mo sa kanya ang buong 3 liang. Iyan ang tunay na kaibigan. Kung wala kang kahit 1 kusing. Ngunit gagawin mo ang lahat para tulungan siya. Iyan ang kapatid na pinakamalapit sa puso. Marami kang makikilalang taong hindi man lang katumbas ng 1 kusing. Makikilala mo rin ang mga taong walang katumbas na halaga. Mayroon kang gurong tulad niya, 1 taong walang katumbas na halaga. Mas mayaman ka na kaysa sa napakaraming tao. Noon, 1 lang. Ngayon, 1 at kalahati na. Ako ang kalahating iyon. Tutal. Tutal. Hindi pa naman tayo gaanong magkakilala. Bakit mahilig kayong kapwa ng guro mo na haplusin ang ulo ko? Ibig sabihin, gusto ka niya. Gusto ko rin ang sarili ko. Matagal na ring hindi naliligo ang guro mo. Nasa templo ng Guwei siya. Baka naliligo rin siya ngayon. Kung wala kang pera, paano ka makapapasok? Kung wala kang pera, gusto mo pang pumasok. Lumayo ka nga. May awa na hindi pwedeng hingin. Ang awa na kailangang hingin ay nagiging kahiyahiyang kababaan. Siguradong mahimbing nang natutulog si Lidiudiu sa isang malinis na silid. Sa malambot na higaan. May makapal at mainit na kumot. Ang sarap naman. Ano kaya ang kinakain ng guro? Ang dami namang pagkain. Hindi ba sayang kung hindi maubos? Akademya ng siya tayo. Pumapangit ang pagkain. Hindi bagay sa karangyaan ng akademya. Kawawang bata. Hindi ka pa nakakita ng ganito karaming makakain, ano? Naparito ako para maghamon ng laban. Maghapon mamaya, maglaban tayo ulit sa kakahuyan. Kapag natalo ka, lumuhod ka at yumuko sa harap ko para humingi ng tawad. Ang pagluhod at paghingi ng tawad, ang isip bata naman. Lesiu. Sabi ng guro, bawal mang-api ng kapwa. Ang abala naman. Mula ngayon, kailangan ikaw ang unang dumating. Ikaw na ang bahala sa pagbubukas ng pinto. Magpakulo ka ng mainit na tubig bago ako dumating. Magtitimpla ako ng tsaa. Lidiudiu. Pumunta ka at kumuha ng tubig. Guro, hindi ba magsisimula na ang klase? Hindi pa tapos ang mga gawaing utusan mo. Tapusin mo muna ang dapat mong gawin. Kung gusto mong makinig sa klase, kailangan mong magsikap ng 10 ulit kaysa sa iba. Lesiu, hindi ka pa umaalis? Nasaan ang silid ng tubig? Pagkatapos ng klase, sabihin mo sa guro na makipagkita siya sandali sa kakahuyan sa tabi ng lawa. May mahalagang bagay akong sasabihin. Mabuti na rin, sasabay na ako sa Agos. Hihi!
Lumamig na ang tubig. Ulitin natin. Isinugal ng guro ang buhay niya para maipasok ako sa akademya. Sinabi na niya sa akin na huwag akong maghanap ng gulo. Lesiu, sino ang nag-utos sa iyong magsulat? Kailan ko pinayagan kang humawak ng panulat? Makinig kang nakatayo. Tumayo ka hanggang matapos ang klase ngayon. Sino iyon? Guro. Naghuhukay ako ng mga uod. Naghuhukay ako ng uod para ipakain sa isda ni Lolo. Hindi ka nakahukay, ano? Isang malaking tipak lang ng lupa ang nahukay mo. Ano ang nasa mukha ko? Nilagyan ka ng guro ng pulbos. Bagong pulbos ba ito mula sa talaan ng Yunzai? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong dilaw na kulay ng lupa. Ayan ang napapala sa pang-aapi sa kapwa. Lumabas ka at tumayo bilang parusa. Napakasama ng ugali ng gurong ito. Pero talagang mahusay siyang magpaliwanag ng aritmetika. Ayaw niyang magtala ako sa kwaderno. Kaya sa puso ko na lang ako nagtatala. Mukhang hindi magaling magturo ang nasa loob. Ang aritmetika ngayong araw. Kung hindi mo alam. Pagkatapos ng klase, pumunta ka sa silungan doon. Tuturuan kita. Bilang kapalit. Kailangan mong magpakita ng ilang galaw ng kamao. Bakit kailangan mo pang magturo? Ang mga problemang aritmetika na itinuro ng guro ngayon. May 7 paraan para lutasin ang mga ito. 4 lang sa mga iyon ang sinabi ng guro. Kaya alam mo ang natitirang 3. Alam mo pala na may 7 paraan para lutasin ang problemang ito. Minamaliit mo ba ako? Ikaw ang bumato sa akin ng puti. Dahil ipinaghiganti kita. Sarili kong sama ng loob ang tiniis ko. Ako mismo ang gaganti balang araw. Ang mga gaya mo karapat-dapat lang apihin. Isa kang hamak na ulol. Ganoon din ang sabi ng guro ko. Tumaya tayo. Kung hindi kita mapapatawag sa akin bilang guro. Ako na ang tatawag sa iyo bilang guro. Hindi maaari iyan. Guro mo na ako. Ako pa ang kailangang bumuhay sa iyo. Hindi ka lang isang hamak na ulol. Isa ka ring inutil. Para kang troso, walang kauntimang talino. Walang pumapasok sa isip mo. Kung magtutuos tayo, bilisan mo. Kakain pa ako sa bulwagan mamaya. Hindi ka na makakakain ngayon. Sa gitna. Muli. Sa gitna. Meow. Kung may tapang ka, suntukin mo talaga ako. Wala kang lakas ng loob na suntukin ako. Isa kang baboy. Isa kang duwag na hampas lupa. Aray. Tingnan mo ang itsura mong nakikiusap na suntukin kita. Talagang mahilig kang magpasikat. Talaga bang kaya mong suntukin ako? Kung may tapang ka, sa mukha mo ako suntukin. Nagawa mo na mismo. Aray 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 aray. Aray 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 aray. Aray 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 aray. Nasaan ang guro? Hindi ba sinabi nilang darating ang guro? Dumaan lang siya at hindi pumarito. Pumunta siya roon. Napagkasunduan nating magkita sa Shulin. Nasaan si Zhang Xiaolin? Hindi ba may mahalaga siyang sasabihin sa Shulin? Ano ang kakainin ng Ginoo ngayon? May bagong dumpling na may ligaw na gulay at itlog. Napakasarap niyan. Impossible. Ano namang masarap sa mga ligaw na gulay? Gusto ko iyong may palamang karne. 3 bahagi. Dagdagan pa ng isa. CJ. Walang gaanong lasa. Bayaran mo ako ng isang dumpling. Xiao Zhuo ang pangalan ko. Hindi kita babayaran ng dumpling. 3 bahagi na ang nakain mo sa tingin ko. Kung maubos mo ang 19 na dumpling sa pinggang ito, bibigyan kita ng 2 leang na pilak. Ituring mong libre ang isang masaganang salu-salo. Bawal umatras sa usapan. Matagal na akong hindi nakakita ng taong kumain ng ganito. Nakakatuwa ito. Bukas, magdadala ako ng pera para panoorin kang kumain. Huwag mong kalimutang magdala ng pera. Narinig kong kaya mong kumain ng 79 na dumpling. Narinig ko ring ikaw lang ang mahirap sa akademya. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Bakit mo kailangang ungkatin ang pinagmulan ng iba? Gusto mo bang kumita ng pera? Ano man ang umorder kami, iyon ang kakainin mo. Ang isang tinapay na kakainin mo ay katumbas ng 20 barya. Bibigyan na lang kita ng 20 barya. Bakit? Ay, dahil nababagot ako at gusto kitang paglaruan. Tayong mga isinilang sa ganitong kalagayan. Sa kaunting gastos, nakakabili na tayo ng saya. Hindi ba napakaganda? Tinanong ko na siguro yan tungkol sa iyong pinagmulan. Kaya para sa 2 pilak kaninang umaga, pakiramdam ko sobra na ang ibinigay ko. Maaari mong tanggihan. Hindi ka namin pipilitin. Wala nang saya, nagkukunwari ka pa bang nahihiya? Mukhang wala nang katuwaan. Umorder na tayo. Medyo kawili-wili. Kapag umabot ka na sa sukdulan ng pagkain, kaya mo pa bang kumain? Magiging 3 ulit ang presyo.
Kung kakain ka pa kahit busog na busog ka, tiyak na mahihirapan ka. Hindi pwedeng mas mababa sa 5 ulit. Bakit ka pumayag? Hindi mo ba nararamdamang iniinsulto ka? Kahit mahirap ka, hindi ka rin naman makagastos sa akademya. Madali mong mapagkukunwaring hindi ka mahirap. Bakit ko naman kailangang magkunwaring mayaman? Ako ang may gana, ikaw ang may pera. Hindi ako nagnanakaw, nanloloob o nanlilinlang. Ginagamit ko ang kaya kong gawin kapalit ng katumbas na bayad. Wala akong ipinapahiya. Pumayag ka pero ayaw mong magbayad. Iyan ang tunay na panloloko sa akin. Kung gayon, bakit mo kailangang kumita ng ganitong kalaking halaga? Talaga bang sa tingin ninyo ay hindi masarap ang pagkain sa kantina? Balang araw, kikita ako ng napakaraming pera. Kahit ang ganitong pagkain, hindi pa natitikman ng aking guro. Kapag nagkaroon na ako ng pera, maisasama ko ang aking guro upang matikman ang mga pagkaing sinasabi ninyong masasarap. Siguradong napakasarap ng mga iyon. Sa ganito kong kaawa-awang kalagayan, mukha akong mamamatay sa gutom. Sino ang maniniwalang kaya kong magpagaling ng sakit ng ulo at lagnat? Ayos lang iyan. Si Diudiu ay nasa akademya. Hindi na siya magiging katulad ko. Ha 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 ha. Diudiu. Namiss ka ng iyong guro. Gaya ng dati ngayong araw. 4 na takal ng dumpling. 80 tansong barya. Kakausisa ko lang kay Tiyabu. Tumaas ang presyo ng gulay at karne. 100 barya na lang. Gusto kong umalis sa akademya. Nanaginip ako kagabi na hindi maayos ang kalagayan ng aking guro. Hindi ko na kayang maghintay pa. Kapag humingi ako ng pahintulot, malamang tatanggihan ako. Nakikiusap ako, tulungan mo ako. Maaari. Pero kailangan ko ng 2 pilak. Ibigay mo lahat sa akin. Ang paniningil ko sa iyo ay para ipaalam na may kapalit ang paghingi ng tulong. Magluto ka pa ng 5 takal ng dumpling at ipabalot mo. 100 barya ito mula kay Ginoong Siyahaw. Dahil tumaas ang presyo ng karne. Ang 5 takal na ito ay nagkakahalaga ng 125 barya. May utang akong 25 barya sa iyo. Ginoo. Wala akong dahilan upang kunin ang pera mo. May punto ang sinabi niya. Ngayon, maaari na kitang ilabas. Esan, babayaran ko agad ang 25 tansong baryang iyon. Mga baryang tanso na ipinakuha ko pa sa labas. Hindi mo kailangang magpautang sa akin. Bayad ito sa panonood ko sa pagkain mo ngayong araw. Dapat panindigan ang bawat salitang binibitawan. Kung hindi, hindi ka tunay na lalaki. Matagal akong nanood ng kasiyahan kanina. Kung nais ninyong magbigay ng bayad sa tsaa, magbigay kayo. Kung ayaw ninyo, ayos lang din. Ito ang ibinibigay ko. Simula bukas, walang sinuman ang pwedeng magbayad para panoorin siyang kumain. Hindi siya unggoy na panlibang ninyo. Bakit mo siya tinutulungan? Mapapariwara mo siya. Gagawin mo siyang maliit na utusang ng aapi gamit ang kapangyarihan. Nakakapagod bang magkunwaring masama, Ginoo? Sinadya ng matanda na hayaan kang sanayin siya, hindi ba? Balita ko, hindi na nakatiis ang dalaga ng pamilya Gao. Binato kanya ng tipak ng lupa. Hindi mo ako mapakikialaman. Darating ang araw na mapakikialaman na kita. Habang ihahatid siya palabas, narinig ko ang tungkol sa kanya at sa kanyang guro. Sanay ako sa mga taong mapagkunwari pero napahanga niya ako. Hindi ko akalaing maaantig niya ako. Itinuturing ko siyang nakababatang kapatid. Ako ang magpoprotekta sa kanya. Hindi ko siya nakita. Ang pinuno ng Wei Abe. Mapagmataas at sunod sa kapangyarihan. Tiyak na hindi niya siya tatanggapin. Matagal ko nang nahulaan. Nawala ko ang aking guro. Pumunta ka kapag umabot na sa 10 araw ang suspension mo. Makikita mo siya. Kung tunay ang inyong pagkakaibigan. Malakas ang ulan kagabi. Kung natutulog doon ang iyong guro, mas marami pa siyang pagdurusahan. Kung muli kang lumiban sa klase, paalisin ka sa akademya. Ayoko nang mag-aral. Hahanapin ko ang aking guro. Hindi ka makakaalis. Ako lamang ang maaaring magpaalis sa iyo. O bumagsak ka sa panghuling pagsusulit at palalayasin kita. Wala kang karapatang umalis sa sarili mong kagustuhan. Ginoo. Bakit kailangang mag-aral? Kung hindi man lang mapoprotektahan ang sariling pamilya. Ano ang silbi ng pag-aaral? Wala akong pakialam sa awa mo. Bumalik ka sa silid-aralan. Hindi mo alam kung gaano kahirap makapasok sa akademya. May karapatan kang huwag pumasok kung ayaw mo. Hindi ko kailangan ang tulong mo. At ayoko ring makipag-usap sa iyo. Lumabas ka, pakiusap. Hindi marunong kumilala ng mabuti at masama. Sandali lang.
May itatanong sana ako. Magkano ang isang karaniwang bahay sa lungsod ng Jiangsu? Mga magkano kaya ang kailangan? Ako na ang magtatanong para sa iyo. Gusto mong bumili ng bahay? Dahil palaboy sa lansangan ang iyong guro. Puno ng mga tulisan ang lungsod ng Jiangsu. Sa loob lamang ng lungsod ligtas. Kaya ang karaniwang tirahan ngayon. Mula sa 50 pilak na salapi 10 taon na ang nakalipas. Ay umabot na sa 200 pilak na salapi. Hindi mo iyon mabibili. Umuwi ka na at matulog. May isa pa. Mula ngayon, lumayo ka kay Xiaozu. Ginoong Li. Bawal siyang basta banggitin sa akademya. Ang kailangan mo lamang tandaan ay lumayo ka sa kanya. Balita ko, nagtanong ka kagabi tungkol sa pagbili ng bahay. Huwag ka nang mangarap. Hindi ka kikita ng 200 pilak na salapi. Kahit kumita ka, walang magbebenta sa iyo. Salamat, Aling Gu. 4 na order ng dumpling. Para sa iyo, kasing hirap ng pag-akyat sa langit ang 2 pilak na salapi. Para sa akin, higit pa sa 200 pilak na salapi ang baon ko sa loob ng 1 buwan. Huwag kang mainggit. Hindi ako naiinggit. Ulol ka. Sabihin mo sa akin. Ilang tao na ba ang nagsabi sa iyong lumayo sa akin? Ate Bu, dagdagan mo ng 4 na plato ng dumpling. Sa tingin ninyo, kaya ninyo akong galawin. Pumunta ka at bumili ng peach pastry sa tindahan ni Lee. Umalis ka na. Nakita mo ba? Isa akong anak sa labas. May nagtapon sa akin dito. Inis sila dahil nakaharang ako sa paningin nila. Gustong-gusto nilang maghanap ako ng gulo kahit saan. Hanggang sa makatagpo ako ng matigas ang ulo at mapuruhan. Ano ang magagawa? Walang nangangahas na galawin ako. Ha 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 ha. Akala mo dahil ulila ka, kaawa-awa ka na. Ako ang tunay na kaawa-awang nilalang. Sa isang salita ko lang, mapapasa kamay ko ang isang buong mansyon. Pero hindi kita tutulungang bumili ng bahay. Dahil ano ba ang magagawa ko? Wala itong kinalaman sa iyo. Alam ko, hindi ka pa rin naiinggit. Hindi ako naiinggit. Ha 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 ha. Kakaiba ka talaga. Kung may mang-api sa iyo balang araw, hanapin mo ako. Sabihin mong tauhan kita. Walang sinumang pwedeng mang-api sa akin. Maliban na lang kung kusa ko itong hinahayaan. Bakit pakiramdam ko, mas madali siyang maging masaya kaysa sa akin? Samantalang nasa akin na ang lahat. Binata. Akala mo ba dahil nakasampa ka sa mataas na sanga kung sino ka na? Makinig ka sa akin. Tapos na si Xiaozu. Tapos ka na rin. Ha, ano ang nangyari sa kanya? May nasagasaan siyang taong hindi dapat ginalaw. Binugbog siya hanggang mamatay. Wala na siyang tagapagtanggol. Tingnan natin kung hanggang saan ang yabang mo. Ulitin ko ang tanong ko. Ano ang nangyari sa kanya? Huwag kang makialam. Siya, binugbog lang siya ng mga tao. Nagpapagaling siya sa sarili niyang bakuran. Ha 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 ha. Natatawa ka pa. Nag-aalala ka sa akin. Maraming gustong makita akong patay. Pero ilan lang ang may kakayahang pumatay sa akin. Ikaw ang unang taong nag-alala sa akin. Wala ka bang mga kaibigan? Ngayon, mayroon na. Samahan mo akong uminom ng tsaa. Umupo ka. Takot sa akin ang mga tao sa akademiyang ito. Pero ayaw nilang makipagkaibigan sa akin. Ngayong kumalat na ang balitang binugbog ako. Lahat ay naghihintay na pagtawanan ako. Sabi ng Sifu, ang pag-inom ng tsaa ay nagpapakalma ng isip. Dati, ayaw ko talagang uminom nito. Huwag mo nang dibdibin. Kapag nalaman ni Yan Kingsley na pumunta ka rito, mapapagalitan ka na naman niya. Wala na akong pakialam. Sinadya kong bumagsak sa buwan ng pagsusulit para paalisin niya ako. Dito, may makakain at maisusuot ako ng hindi nag-aalala. Samantalang ang Sifu ko, natutulog sa lansangan. Dito sa akin. Sobrang sakit. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Ang pag-alis mo sa akademya ay pagtakas lamang. Ang mga walang silbi lang ang tumatakas. Kung magtatangka kang tumakas ng sadya, papatumbahin kita. Hindi dapat ganito ang isang lalaki. Ang kahirapan ay kalaban, hindi dahilan para sumuko. May mga taong gustong mang-api sa akin. Gaganti ako. Kung pagtatangkaan akong apihin ang tadhana, makikipagbasagan ako ng ulo sa tadhana. Tandaan mong mabuti. Kung hindi ka sang-ayon, lumaban ka. Mataas ang katayuan at makapangyarihan ang ama ko. Pero isang utusan lamang ang aking ina. Hindi ako tinanggap ng pamilyang iyon. Pinalayas nila ako sa kanilang tahanan. Ipinagdarasal ng mga kapatid ko na mawala ako. Para wala ng kahati sa mana. Kaya nagpadala sila ng mga taong magtuturo sa akin ng leksyon. Gusto nila akong palayasin sa Jiangsu. Ako ang magpoprotekta sa iyo. Ha ha ha. Daraan din ako roon. Sasabay ka sa akin. Sayang naman kung itatapon ang luma kong damit. Para sa iyo na. Salamat, Ginoo. Ako na ang maghahatid sa iyo.
Gusto kong makita ng iyong guro na dumating ka sakay ng karwahe. Para malaman niyang, iba ka na talaga ngayong nakapasok ka sa akademya ng She. Sige na. Guro. Ah. Lintik na langit. Wala akong ginawang masama. Araw-araw akong gumagawa ng kabutihan. Bakit hindi man lang ako makapagpalit ng malinis at disenteng damit? Diu-diu. Huwag mong sisihin ang pagiging malupit ng iyong guro. Ipinadala ka ng iyong guro sa tuwid na landas patungong tagumpay. Hindi makakasama sa iyo ang iyong guro. At ayaw niyang maging pabigat sa iyong paglalakbay. Guro. Naway maningning ang iyong hinaharap. Nagpaalam na ang iyong guro. Yan Kingsley, huwag mong putulan ng daan ang buhay niya. Napakahiyang kalagayan. Kung ganito ang itsura ko kapag kaharap siya, mawawalan lamang siya ng gana sa pag-aaral. Mas mabuti sigurong maging mas mabagsik ako. Ginoo, makikiraan po. Sa akademya, naging mahigpit ako sa kanya. Sinasadya kong bigyan siya ng napakaraming mabibigat na gawain upang patatagin ang kanyang kalooban. Para kapag hinarap niya ang tunay na kabiguan balang araw, kaya niyang manatiling kalmado. Ayokong masyado siyang mapalapit sa mga makapangyarihan. Natatakot akong mawala ang yabang at dangal sa kanyang puso. At maging isang taong sunod sa layaw ng mga makapangyarihan. Iginagalang kita. Pero ngayon, mababa na ang tingin ko sa iyo. Pinawala mo sa kanya ang inyong samahan. Kung ang isang 16 na taong gulang ay mawalan pati ng pag-asa, ano pa ang saysay ng kanyang buhay? Hindi siya nag-aaral para sa sarili niya. Pinipilit kanyang mag-aral. Ikaw na ang magpasya. Guro. Huwag kang yumakap. Madudumihan ang uniforme mo sa akademya. Narito ang iyong guro. Guro, tatakas ka ba? Hindi. Nakalimutan lang ng iyong guro na magpalit ng damit. Nagbihis ng marangal para manloko ng mga tao. Ako lang ang kaya mong lokohin. Guro, nakakain ka na ba ng dumpling? Mga dumpling na maputi at maganda. Anong pasaway na bata? Sabi ni Aling Gu. Pinakamasarap ang dumpling kapag bagong hango sa lutuan. CJ. Marumi at matanda nga ang gurong iyon. Pero siya ang tunay na mukhang ama. Ang ama kong naghahari-harian sa Jaizu. Lesiu. Ang marangal na binatang ito. Namimigay ba ng limos sa pulubi? Sino ang pulubing iyon? 3 malaking kapatid. Kakain lang ako ng ilang subo. Pagkatapos kumain, aalis agad ako. Mabuti ang puso mo, Ginoo. Talagang naglakas loob ka pang magpaiwan. Ginoo. Amin ang kalyang ito. Bawal ang mga pulubi rito. Nakakasagabal sila sa negosyo. Kung tapos ka nang maglaro, umuwi ka na. Ikaw, bakit mo siya itinulak? Lumayas ka. Ha? Ang tapang mo. Alam mo ba kung kanino kami nagtatrabaho? Si Ahozo ang pangalan ko. Sige, subukan mong manakit. Aray. Prince Sayahaw. Walang buwang ang hamak na ito. Ngayon, nakilala ko na kayo. Maraming salamat sa pagliligtas sa akin, Ginoo. Walang anuman. Tama na ang daldal. Wala na tayong utang sa isa't isa. Kainin mo na lang ang dumpling mo. Kahit tambakan pa ako ng ginto at pila. Hindi pa rin iyon kasing saya ng tawanan nila. Noong bata ka, ako ang nagkikiskis ng likod mo. Ngayon, ikaw naman ang magkikiskis ng likod ko. Huwag nga. Kailan ba kita hindi binuhat sa paa? Hinuhugasan mo ako sa ilog na parang basahan. Ha 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 ha. Paraan ito ng iyong guro para sanayin ang galing mo sa tubig. Sifu, dito ka na muna tumira. Mag-ipon ako ng kaunting pera. Bibilhan kita ng bahay sa lungsod ng Jaizu. 200 liang. Hindi malaking problema iyan. Hintayin mo akong makabalik sa pangunahing klase pagkatapos ng buwan ng pagsusulit. Pangako, pasok ako sa nangungunang 4. Mag-aral kang mabuti. Ako na ang bahala sa pagkita ng pera, Sifu. Hindi mo ako maaaring ipahiya. Balita ko, ikaw ang pinakapalaban sa mga bagong dating dito. Kung hamak ang pinagmulan mo, dapat marunong kang yumuko. Tandaan mo, babantayan kita sa bawat sandali. Walang magandang kinabukasang naghihintay sa nang iinis ng iba. Nakababatang kapatid, ayos na ang lahat. Hindi ko binanggit ang pangalan ni Zhang Xiaolin. Pero tiyak na inakala ng batang iyon
Na si Zhang Xiaolin ang nag-utos na kumuha ng mga tao. Maraming salamat, nakatatandang kapatid. Pinaglaruan ko ng husto ang unggoy na si Zhang Xiaolin. Mabangis ang ugali ni Li Chai. Kapag napuruhan siya, siguradong pupuntahan niya si Zhang Xiaolin para maningil. Kapag nag-away sila, pareho silang mapapalayas. Sa oras na iyon, ang matitirang kumukuha ng espesyal na pagtuturo sa mga guro ay ako at ang si Liu Shenging na lang. Ako na lang ang tanging makakakuha ng unang pwesto. Ha. Magaling kang dumiskarte, nakababatang kapatid. Ang nananakit ng tao ay dapat matutong yumuko at magpakumbaba. Ibig sabihin, alagad siya ng akademya. Sadyang pinili niyang huwag abutan ang pag-alis ni Xiahou Zu. Ibig sabihin, takot siya kay Xiahou Zu. Walang ayos ang paghampas ng kanyang tungkod. Pero lagi siyang nakikipag-away. Lahat ay wala pang 20 taong gulang. Kung hindi si Zhang Xiaolin. Si Son Rugong naman. Akala mo ba kaya mo akong paglaruan? Hahalughugin ko ang buong lugar hanggang mahanap kita. Sinabi sa akin ni Busi ang bantay sa tarangkahan. Na binugbog ka ng husto matapos kang kulungin sa sako. Tingnan mo ngayon. Buhay ka pa pala. Hindi pa ako mamamatay. Kailangan mo ba ng tulong? Alam mo naman. Basta magsalita lang ako. Madali kong malalaman kung sino man. Hindi na kailangan. Kakayanin ko. Ako na ang bahala. Talagang hindi na kailangan. Napaka-boring mag-aral sa akademya ng She. Kailangan ko ring gumawa ng mas kawili-wiling bagay. Akala ko marunong kang mag-aral. Hindi tulad kong hamak na taong ang tanging bukas ay sumali sa hukbo sa Jiaozu. Hindi ka rin pala mahilig magbasa. Bakit hindi ka mahilig magbasa? Hindi ko maipasok sa isip ko. Pakiramdam ko wala itong kabuluhan. Hindi talaga ako isinilang para magbasa. Isa pang taon. At aalis na ako sa akademya. Pagdating ng araw na iyon, pupunta ako sa Jiaozu. Ipagtatanggol ko ang hangganan. Iyan ang dapat gawin ng isang tunay na lalaki. Bakit hindi ka mahilig magbasa? Masyadong pambata ang mga binabasa ko ngayon. Natutuhan ko na iyan noong 4 na taong gulang ako. Ha? Napansin mo ba kanina na ako ay palihim na nagpanggap na nagsulat? Saang bahagi? Hindi mo napansin dahil baka ako ay masyadong mahusay magpanggap. Pero sa tingin ko, kitang-kita ang pagpapanggap mo. Kung sinaktan ka, syempre gaganti ka. Kapag hindi mo na kaya, tandaan mong hanapin ako. Ako na ang bahala. Napakalinaw ng pagkadismaya mo. Ang tanga lang ang nagpapahalata ng damdamin. Nagsuot ako ng sako para hindi ako makilala. Ang reaksyon ni Zhang Xiaolin ay patunay na wala siyang alam. Kung hindi siya, isa na lang ang natitira. Tia Wu, may nakatatandang kapatid ba si Son Rugong na nag-aaral sa akademya? Meron. Ang pinsan niyang si Son Biehe. Mahilig siyang mang-api ng mga tao sa labas ng akademya. At mangikil ng pera. Walang hiya siyang salot. Malubha ba? Mabuti na rin. Nalaman na ito ng guro. Kung maulit ang ganitong pangyayari, lumapit ka sa akin. Huwag kang hihingi ng tulong kay Xiahou Zu. Maaari mo akong pagkatiwalaan. Opo, guro. Palagi naman akong nagtitiwala sa guro. Sarili kong problema ito. Sarili kong problema. Guro, tulungan mo akong magdala ng isang timba ng tubig. Pumunta ka at magbalik ng isang basket ng pinong lupa. Kung ayaw mong gawin, bakit mo pa sinabi? Tamad din akong manghula. Pero maganda ang ipinakita mo nitong mga nakaraan. Kaya pinahihintulutan kitang araw-araw pagkatapos ng klase ay mamasyal sa labas ng akademya. Huwag mo akong gambalain sa pagtatanim ng gulay. Maraming salamat, guro. Bakit hinahanap ng taong ito ang matandang yan? Hindi sa natatakot akong humarap sa kanya. Kundi, noong huli kasi hindi ko tinupad ang usapan. Ako ang may kasalanan, iyon lang. Sige na nga. Napakayabang mo.
Hahaha. Uminom ka. Parusa sa natalo. Tanga. Ang tagal naman sa kubeta. Aray ko. Itinuro sa akin ng sifu ko na magtimpi kapag may nangyayari. Pero nakagawa ako ng ganitong kalaking kalokohan. Bakit ko ba ginawa iyon? Dahil karapat-dapat silang maparusahan. Pero, nilagyan ko ng gamot ang sako at ibinalot sa kanila. Masyado pa ring tuso at palihim ang pamamaraang iyon. Hindi marangal. Sa susunod na may umapi sa akin, lalaban ako ng harapan at marangal. Sa halip na hayaang maghari-harian ang mga tarantadong iyon sa akademya. Mas mabuti pang, ako na lang, si Lidiudiu, ang maghari-harian. Hindi ko akalaing marunong ka ring mang-asar. Masaya ka ba? Akala ko magiging masarap sa pakiramdam. Pero ngayon wala akong maramdaman. Dahil hindi ako lumaban ng harapan. Tanga! Sa mundong ito, saan ka makakakita ng napakaraming patas at marangal na laban? Marumi at tuso ang mga pamamaraan ni Son Rugong. Ginamit mo lang sa kanya ang sarili niyang pamamaraan. Hindi iyon kahiya-hiya. Kung may taong laging marangal at tuwiran. Kahit gaano man kapalihim ang mga pakana ng iba. Magagawa pa rin niyang talunin ang kalaban ng hayagan. Santo lamang ang makagagawa niyan. Hindi ka ba pwedeng kumain ng kaunti? Sa husay mong iyan, balak mo pa ring magpalipas ng oras sa akademya para maging iskolar. 16 pa lang ako. Ikaw naman. Sasali ako sa hukbong panghangganan. Ang pinakamatalim sa buong daigdig, ang pinakamatatag, at ang pinakadakila, ay pawang nagmula sa hukbong panghangganan. Sa dakilang Chu, may sagisag na piyoni sa uniforme ng bawat kawal. Ginto ang sagisag ng mga bantay ng palasyo. Pilak naman ang sa mga kawal ng pamahalaan. Ngunit pula ang piyoni ng hukbong panghangganan. Sapagkat tinina ito ng dugo. Pinahirapan mo ng husto si Son Rugong. Hindi ka ba natatakot sa paghihiganti niya? May naisip na akong paraan. Ano? Binugbog mo silang lahat. Sa loob ng mga sako ko sila binugbog. Ako. Ikaw, maliit na pasaway. Maliit man ang katawan mo. Makulit ka pa rin ng todo. Ikaw pala iyon. Magaling ka rin. Tingnan na lang natin sa hinaharap. Matagal pa ang hinaharap. Bakit hindi ngayon na lang? Ano ang ginagawa ninyo? Ginoo. Walang dahilan kung bakit niya ako sinaktan. Alinsunod sa tuntunin ng akademya, palayasin siya. Bumalik na kayong lahat sa inyong mga upuan. Hindi siya parurusahan ng guro. Pati ba ang mga tuntunin ng akademya ay babaliwalain na? Tinuturuan mo ba ako ng mga tuntunin ng akademya? Bakit hindi mo ako tinulungan kanina? Dito na ba nagtatapos ang ugnayan natin? Naaalala mo pa ba kung saan ako sinuntok ni Lichay noon? At gusto mo pa rin akong gamitin? Gusto mong pag-awayin kami ni Lichay? Para pareho kaming mapatalsik ng guro. At ikaw ang makakapasok sa pangunahing klase bilang nangunguna. Son Rugong, napakatuso mo talaga. Ano ba iyang asal mo? Hindi mo man lang binabati ang ate mo kapag nakikita mo. Kakalampaso lang ni Zhang Xiaolin kay Son Rugong. Ako ang nagsabi sa kanya ng katotohanan. Ginawa mo iyon. Para sa akin. Paano nagkaroon ng ganitong katanga-tangang tao? Humingi ka ng tawad sa akin. Madalas ka bang pagalitan ng lolo mo? Ibig mong sabihin, dahil pinagagalitan ako ng lolo ko. Kaya ikaw naman ang pinag-iinitan ko. Hindi ba? Tawagin mo na lang akong lolo. Ayon sa lohika mo, dapat lolo mo rin ako. Pwede mo rin akong tawagin yan. Pero dapat tratuhin mo ako gaya ng pagtrato sa iyo ng lolo mo. Gusto mo ba ng ganoon? Anong klaseng sahig ang winalis mo? Napakapabaya mo sa paggawa. Paano ka makakapag-asawa niyan? Ay, mukhang malalim din ang pinagdaraanan mo. May gurong katulad ng lolo mo ang nagturo rin sa akin. Sa edad kong ito, ano ba ang kaya kong gawin para kumita? 2 buwan na lang ang pinakamatagal kong maaasahan. Kailangan kong kumita ng 200 liang para makabili ng bahay.
Akala mo ba pilak ang mga dahong nalalaglag tuwing taglagas? Magbenta na lang ako ng talento. Magsulat. Pamilyar ka ba sa mga batas ng Dakilang Chu? Nais ko lang sanang magtanong sa iyo. Ilang taon ang hatol sa pagbebenta ng peking pinta? Ano ba talaga ang pakay mo? Lichay. Napakasipag mo naman. Napadaan lang ako. Hindi ko napigilang purihin si Lichay. Humingi ka ng tawad sa tarangkahan. Kuya sa tarangkahan. Hindi ko sinasadyang mabangga ka kanina. Sana ay huwag mo itong dibdibin. Tumalikod ka. Umalis ka na. Lumayas ka. Talagang astig kang lalaki. Sino namang matinong babae ang mag-aasawa sa tulad mo? Makipagkasundo tayo. Ako na ang bahalang humanap sa iyo ng mabait at mahinahong mapapangasawa. Pero kailangan mo akong turuan ng sining ng pakikipaglaban. Gagawin mo ba akong asawa mo? Wala ka talagang hiya. Paumanhin, paumanhin. Biro lang ang nasabi ko. Mukhang likas talaga akong walang hiya. Sumusumpa ako. Bilang paghingi ng tawad. Kahit sino ang mapangasawa ko, hindi ikaw. Hindi maaari. Ang panunumpa ay dapat may parusa kapag nilabag ang sinabi. May punto ka. Kung gayon. Kung sakaling pakasalan kita. Isa na akong tuta. Ayan, tama na iyan. Kung gayon, napagkasunduan na. Ako na ang bahala sa paghahanap ng asawa mo. Talagang marangal pa rin akong lalaki. Lichay. Kaya kong kalimutan ang nakaraan. Pero makalipas ang 10 araw. Ang pagsusulit ni Ginoong yan. Kapag naglakas loob kang makuha ang unang pwesto. Ipapawala kita sa lungsod ng Jiangsu. Kayong mga taong tulad ninyo bukod sa pananakot. Wala na ba kayong ibang alam na paraan? Halimbawa, ang suhulan ako. Magkano ang gusto mo? Talagang wala kang utak. Hindi ako takot sa pagbabanta. At hindi rin ako tumatanggap ng pera. Akala mo ba marangal ang buhay mo? At hamak ang buhay ko. Kung gayon, paghambingin natin. Dalawampung araw ka pa lamang dito. Tumangkad ka pala. Sa loob ng 20 araw, parang kinain ko ang rasyong pang 80 araw mo. Masama ba ang tumangkad? Akin na ang buong dayami. Nais ko sanang itira para sa guro mo. Sa susunod, sabihin mo agad kung saan ako nagpabaya. Hindi ito kapabayaan mo. Hindi mo kailangang bumili ng ganoon karami. Sabi ng guro, dapat marunong kang kumilala ng tama at mali. At marunong kang umatras kung kinakailangan. Talaga bang hindi ka pa nakatikim ng minatamis na hawthorn? Nakakita lang ako ng ibang kumakain. Sa wakas, naunawaan ko na kung ano ang pinakatangi-tanging katangian ni Lidiudiu. Mahirap siya. Pero ni katiting na bahid ng kababaan ay wala sa kanyang pagkatao. Nasabi ko na ba sa iyo ang tungkol sa pagkakabihag sa akin sa loob ng sako? Niloko ako ng matalikong kaibigan. Sinabi niyang malubha ang sakit ng aking ina. Kaya dali-dali akong nagpunta roon. Ngunit hinampas ako sa bato. Pagsubok lamang iyon. Natapos na ang pagsubok. At lumitaw ang mamamatay tao. Mabuti na lang at may mga bantay akong lihim sa likuran. Kahit ang tulad ko ay may kahinaan. Ngunit kayang protektahan ng puwersang nasa likuran ko ang aking kahinaan. Hindi ikaw ganoon. Ang kahinaan ko ay ang aking ina. Ang kahinaan mo ay ang iyong guro. Hindi nila ako kayang galawin. Kaya ang guro ko ang kanilang pagbubuntungan. Ano ang gagawin ko? Mangako ka sa akin ng isang bagay. Tinitiyak kong walang masamang mangyayari sa iyong guro. Mabuti man o masama. Kailangan mong pumayag. Ano man ang bagay na iyon. Papayag ako. Mag-pinky promise tayo. Ituturing kong pangako iyan. Sige, mag-pinky promise tayo. Hindi ba iyan padalos-dalos? Nagtitiwala ako sa iyong pagkatao. Ha. Kung hindi natin siya makuha ngayong gabi, ang guro niya ang puntiryahin natin sa tuluyan. Puntahan mo ang iyong guro at tawagin siya. Pupunta kami sa bundok ng Fengming. Dito kita hihintayin. Bumalik ka at sabihin kay Son Behe na huwag na niyang titigan si Lidiudiu at ang kanyang guro. Tinitiyak kong ihagis ko kayo sa libingan sa labas ng lungsod para ipakain sa mga asong gala. Kilala mo ba ako? Kilala mo ba sila sa suot nilang asul? At alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng mga espadang nasa likuran nila? Mga espadang nasa hanay. Ang King Iliesen. 3 sumpa sa sinumang magagalit sa kanila. Ang 2 salitang iyan ay mas kinatatakutan sa Jiangsu, sa mundo ng batas man o krimen, kaysa sa isang sulat mula sa hari ng kamatayan. Umalis ka. Kayo rin umuwi na. Sa loob ng 1 taon mula ngayon, gagawin ko ang lahat upang hubugin ang batang ito.
Bilang aking kahalili. Opo. Bundok ng Fengming. Ayon sa alamat, dito narinig ng unang ninuno ng dakilang Chu ang awit ng banal na ibon. At matapos makita ang banal na ibon, nagbangon siya ng hukbo. Kalokohan. May nakakita na ba talaga ng phoenix? Aba, Prinsip Xiahao. Hindi ko na po kailangang magsalita ng walang ingat. Ito ang Tianqi na buong tiwalang sinusunod ng taong bayan. Ay! Matagal ng bulok hanggang buto ang dakilang Chu. Kinampihan ng emperador ang hamak na bating na iyon. Kapag nakakita ang buong korte ng isang bating, kailangan pa nilang sumigaw ng mabuhay siya ng 5,000 taon. Ang bating na iyon ay nagtipon sa sariling bayan niya sa lalawigan ng Laihu. Ng 10,000 kawal para magbantay sa bahay at bakuran niya. Kaya nagkakagulo ang Jiaizhou sa bawat sulok. Pero ni isang kawal o sundalo, hindi siya nagpapadala. Aba, ang munting ninuno ko. Huwag mo na namang sabihin ang tungkol sa chateau. Bakit walang rebelyon sa Yuzhou? Dahil naroon ang mga bakal na mga ngabayo ng Yanyun. Kung gayon, bakit nagkakagulo sa Jiaizhou? Dahil ang ating gobernador ay naghihintay lang na padalhan siya ng pera ng mga tulisan. Tama na, tama na. Kaya pala ang mukhang hambog na iyon na laging nagpapakabida. Ay may nagbabagang galit pala sa dibdib. Lichai, tingnan mo. Ang isang malaking lungsod tulad ng Jiaizhou ay nagsisilbing sa plot para itago ang kahihiyan ng kasalukuyang dakilang Chu. Kapag hinubad ang saplot na iyan, puro sugat at butas na lang ang makikita sa ilalim. Pero ako ay anak pa rin ng Chu. Kaya, gusto kong pumunta sa hanggahan at gawin ang buong makakaya ko. Iho, ipiha mo na ang isda. Diu. Mas maganda ang pangalang iyan kaysa Lichai. Lesiu, wala ka bang palayaw? Wala. Sino ba namang may gusto sa kalokohang iyan? Sige nga, sabihin mo. Karaniwan, ang palayaw ay ang pangalan na nilalagyan ng dagdag na pantig sa hulihan. Huwag mong sabihing tatawagin kang Zur. Haliging bakal. Nanay ko ang nagbigay ng pangalang iyan. Kapag binanggit mo pa iyan, papaluin kita. Hihi. Naiintindihan ko na. Saya Hao Tiezu. Ha. Ito ang pamilyang Xu, isa sa nangunang 3 sa Jiaizhou. Kung dumating ang araw na maging dakilang bayani ka, at magtatag ng sarili mong angkan, ano ang magiging sagisag ng pamilya mo? Napakahirap gumuhit ng larawan. Kapag apelyido naman ang ginamit, paulit-ulit lang. Kung makapagtatatag talaga ako ng angkan balang araw, gagamitin kong sagisag ang pangalan ng biyenan ko. Ang huling pantig ng pangalan niya. Ay, may gana ka palang mag-isip ng ganyang kakapal ang mukha. Kusa siyang sumama sa akin. At handang magtiis at magdusa kasama ko. Magtatatag ako ng angkan. Ano naman kung gamitin ko ang pangalan niya? Guro, 16 pa lamang siya. Ano ba talaga ang itinuro mo sa kanya? Alam mo na ba ngayon ang tunay na pagkatao ni Ginoong Xiahao? Nangahas siyang talakayin ang pamahalaan habang nasa bundok. Tiyak na hindi siya anak ng gobernador. Kung siya ang kabataan ng taong iyon. Kailangan mong lumayo sa kanya mula ngayon. Bakit ba lahat kayo ay gustong ilayo ako sa kanya? Magkaiba kayo ng mundong ginagalawan. Ang ama niya ay, wala akong pakialam kung sino ang ama niya. Ang kaibigan ko ay si Xiahao Zhu. Binigyan niya ako ng peach. Kaya jade ang isusukli ko sa kanya. At saka, naitakda ko na ang aking layunin. Anong layunin? Magpapasok ako sa hukbo. Sa susunod na taon, kasama si Xiahao Zhu, pupunta ako sa hilagang hangganan. Hindi ko papayagan. Alam mo ba kung ano ang hitsura ng digmaan? Alam mo ba kung ilang tao ang mamamatay sa digmaan? Pinahirapan kong palakihin ka. Ang gusto ko lang ay mabuhay ka ng maayos. Narinig ko na ang lahat. Kung ayaw mong lumayo sa akin, sumunod ka na lang. Iyan lang. Saya Hao Tiezu. Parang kapalaran. Sa hinaharap, lumayo ka na kay Lichai. Hindi ako takot kay Xiahao Zhu. Hindi pinagbubulabog ng King Ilizen. Alam ko. Hindi mo alam. Kung inutusan ako mismo ng kapatid ni Xiahao Zhu, hindi ako natatakot kahit isa akong hamak na karaniwang tao. Dahil hindi nangangahas si Xiahao Zhu na pumatay. Pero ang King Ilizen, talagang pumapatay ng walang anino. Noong dumating si Ginoong Jaidushi sa Jiaizhou, para magpakita ng lakas, ang King Ilizen ay nagmula sa silangang bahagi ng lungsod hanggang sa kanluran sa magdamag. Pinuno ng dugo ang buong pangunahing kalye. Walang kahit ang prefect na nangangahas umimik. Hindi kaya si Lichai na batang iyon ay talagang poprotektahan ni Xiahao Zhu hanggang dulo. Ay, sa Jiaizhou City, tanging si Prinsipe Yu lang ang makapagpapayuko sa Jaidushi. Ang ama lamang ni Xiahao Zhu. Prinsipe Yu. Si Xiahao Zhu ay anak sa labas ng prinsipe. Ang nais niyang patayin ay ang lehitimong anak ng prinsipe. Sino raw ang pinapaniwala mo?
Pagkapasok ko pa lang, narinig kong narito kayo. Dinalaw ko lang kayo para makita kung gaano kayo kaangas. Kaginoohan. Mas matapang ka pa magsalita kaysa sa kanila. Natakot ka ba sa akin? Hindi pwedeng sabihing takot. Respeto lang. Hahaha. Kung gayon, sino ang mas kinatatakutan mo, si Xiahou Zuo o ako? Si Xiahou Zuo ay isa lang palang walang silbing tao. Hindi niya mapag-usapan ang respeto. Bakit hindi na lang kayo magpalit ng bagong mesa ng putahe? Takot kayo sa King Iliesen. Pero hindi ninyo alam. Ang unang pangkat ng mga tao sa King Iliesen ay mismong itinuro ng kamay at pamamaraan ng aking amang prinsipe. Ang tawag sa kanya ay Cao Lihu. Siya ang nagturo sa King Iliesen. Ngayon, personal ko siyang bantay. Si Cao Lihu lang ay kayang humarap mag-isa sa isang pangkat ng mga tao sa kingi. Ano ang ikinatatakot ninyo? Ha! Ituturo ko sa inyo ang isang bagay. Maghanap kayo ng pagkakataon at bumalik. Hilahin si Lichay palabas ng akademya. Ako ang magdadala kay Xiahou Zuo sa bundok ng Fengming. Ang mga lihim na bantay sa tabi ni Xiahou Zuo. Si Cao Lihu ang bahala sa kanila. Narito ang 500 ginto. Hatiin ninyo. Pagkatapos nitong matapos. Sa susunod na taon, ipapasok ko kayong dalawa sa serbisyo sa ilalim ng departamento ng Jaidushi. Kunin ninyo. Handang maglingkod at magpakasakit para kay Kaginoong Tagapagmana. Kaya kong tulungan ang Kaginoong Tagapagmana na mailabas si Lichay mula sa akademya. Magaling. Tatandaan ko kayo. Wala naman sa akin ang problema. Kahapon sinabi mong manok ang gusto mo ngayon. Ngayon, dinalhan na kita ng manok. Paano ko malalaman na ang paa ng pato na sinasabi mo ay hindi pala kinakain? Ayos lang. Kinain ko ang paa ng pato, hindi ko naman pinigilan ang pag-unat mo. Ang lasa nito ay parang dumi ng pato. Ikaw mismo ang gumawa nito. Mahal siguro ang bumili ng mga pato, ano? Sabi ni Lolo. Bumili raw siya ng isang munting dilaw na pato noong tagsibol. Pagsapit ng tag-araw, makakaani na siya ng buong bukid ng mga paa ng pato. Ilang pato ba ang binili ni Lolo? Isa lang. Inalagaan lang ni Lolo bilang alaga. Sabi niya, iyon daw ang saya ng buhay sa bukid. Pinatay mo ang kaisa-isang alagang pato ni Lolo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako pagsasabihan ni Lolo. Pinaghirapan mo ito, Lolo. Talagang pinag-aralan kong magluto ng pagkain ito. Tikman ninyo po. Magsalita ka. Ano na naman ang kailangan mo? May nabasag ka na naman ba? Ang palamuti ng hagdanan ng mga maya. O ang peres ng florera ni Ziu. Pareho namang hindi nasira. Ako ang tunay mong apo. Mas mababa pa ba ako sa isang pato? Siyempre naman. Sandali. Ulitin mo ang huli mong sinabi. Punuin mo ng kanin ang isang mangkok para sa akin. Kumain ka pa ng kaunti. Paumanhin sa pagpapahirap sa iyo, apo. Ning-er, pwede bang ibalik mo ang kalahati ng kanin ko? Bigla akong hindi gaanong nagugutom. Masama sa tiyan ang sobrang pagkain sa hapunan. Ibabalik ko rin ang kalahati. Huwag. Iba ka. Nasa edad ka ng paglaki. May maikling pagsusulit bukas. Pagsusulit sa aralin ng bulwagan. Kapag mababa ang nakuha mo, mag-drop out ka. O magbayad para sa karagdagang pagtuturo. Individual na pagtuturo. 20 pilak bawat oras. Kung dalawa kayo, 10 pilak bawat isa. Ganito pala kalaki ang kinikita sa dagdag na pagtuturo. Sino ang may problema? Gagawin ng alagad ang buong makakaya niya. Ipaglalaban ko ang unang pwesto. Guro, may tanong po ako. Walang klase ngayon. Mag-review kayong mag-isa. Tapos na ang klase. Guro, paano ninyo nakokontak ang mga estudyanteng nangangailangan ng dagdag na pagtuturo? Kahit gaano pa sila katanda pwede. Sa klase, huwag pag-usapan ang mga bagay na walang kaugnayan. Sinundan mo talaga ako rito para magtanong. Sino sa palagay mo ang maghahanap sa iyo para magpatutor? Una, bata ka pa. Ikalawa, wala kang pangalan. Ikatlo, wala kang kwalifikasyon. Tama naman. 6 na po sa akin, 4 na po sa iyo. Sa ilalim ng pangalan ko, ikaw ang magtuturo ng klase. Kasunduan. Napakabilis ko namang pumayag. Sana sinabi ko na lang na 70-30. Dati, mapagkumpetensya at gustong laging manalo. Natakot akong maagaw mo ang unang pwesto. Pag-uwi ko, pinagalitan ako ng mga magulang ko. Ngayon, napagtanto ko na. Hindi ko hinihinging maging magkaibigan tayo. Pero huwag na lang tayong makialam sa buhay ng isa't isa. Paumanhin. Kung iyan ang nais mo, may isa pa akong hapunan na pupuntahan. May ilang nakatatandang kapatid na bahagyang nasugatan. Titingnan ko. Magpaalam ka na. Kakatakbo pa lamang ni Xiahou Zuo palabas. Nagmamadali. Kakatakbo pa lamang ni Lichay roon. Nagmamadali.
Tigil! Aalalayan ko ang isang paa mo. Aray! Hoy, magbigay ka ng halaga. Kaya ko nang harapin ito ng mag-isa. Napakakuripot niya. Kung gayon, kayo na ang magbigay sa akin ng halaga. Tutulungan ko kayong harapin siya. Naghahanap ka ng kamatayan. 5 na sila. May mga pilak sila. Kapapan mo sila. Bakit mo pa ako kinakausap ng walang saysay? May punto ka. Mukhang mahalaga ka pala. Kung hindi ka pa rin tutulong, papaluin kita sa puwitan. Uf! Paano mo ako nahanap? Para iligtas ako. Kapag napaka-perpekto ng pagkakataon, may panlilin lang iyan. Hindi ako naparito para iligtas ka. Pera lang talaga ang pakay ko. Ginoong Xiahao. Ano ang maipag-uutos ninyo? Itatala ko po ito sa talaan ng mga pangyayari. Ipagbibigay alam ko sa mahistrado. Mga tulisan silang nagnanakaw ng salapi. Ibalik na natin sila. Sandali lamang po. Itatala ko muna ito. Xiahao. Lichay. Umalis ka. Hindi ako aalis. Kapag umalis ako, hindi na ako magiging tao. Umalis ka na agad. Para sa akin, hindi ito malaking bagay. Baka matagal ko nang dapat ginawa ito. Tigil ang kalokohan mo. Hindi natin pinipili ang pagsilang. Ngunit mapipili ang kamatayan. Nagsalita na ang guro. Hindi ako nagsasanay ng sining ng pakikipaglaban. Hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko. Hindi ako nagsasanay ng sining ng pakikipaglaban. Hindi ko kayang protektahan ang guro. Hindi naman tama sa mahalagang bahagi ang sugat. May pag-asa pa. Huwag kang pumunta sa pagamutan. Pumunta ka sa tea house ng King Yun. Bumalik ka agad sa akademya ng She. Alisin mo ang mga bakas ng dugo. Tumahimik ka na. Basta hindi ako mamatay. Kaya kong ayusin ang lahat ng ito. Kung mamatay ako, tumakas ka agad. Kung magtanong ang guro, sabihin mong namatay ako. Lichay. Kailangan mong mabuhay. Mabubuhay ako ng maayos, huwag kang mag-alala. Tumahimik ka. Ah! Lichay. Ayos ka lang ba? Narinig kong umiiyak ka. Mabuti at umiyak ka. Tutal, unang pagkakataon mo pa lamang ito. Huwag kang matakot. Nasa labas lamang ng pinto ang guro. Huwag kang matakot. Nasa labas lamang ng pinto ang guro.